Sige mga tao, ako ang pinakamalaking taga-suporta ng NATO. Pinupuna ko si Trump dahil hindi niya ibinibigay ang buong suporta niya sa Ukraine at tila malambot siya kay Vladimir Putin. Madalas ko nung ipahayag ang saloobin ko at nakatanggap ako ng maraming galit mula sa mga taga-suporta ni Trump. Pero kahit nasabi ko na yon, matagal ko na ring binabalaan ang lahat tungkol sa kasalukuyang pamunuan ng kanluran sa UK, Canada at Australia. Lalo pa nilang binibigyan si Donald Trump ng rason para pahinain o buwagin ng NATO na ayaw naman niya talaga simula pa lang. At ang mga nakakatawang punong ministro ay hindi pinalampas ang kahit anong pagkakataon para ibigay kay Donald Trump ang gusto niya. Mas maraming makukuha ang Australia mula sa alyansa nila ng US kaysa sa makukuha ng US mula sa Australia. Si Anthony Albanese hindi humingi ng kahit ano sa atin, kaya wala rin tayong ginawa. Sinabi ni Tony Abbott na dapat ay nagboluntaryo tayo, tulad ng dati. Hindi naman kailangan ng malaking ambag o magpadala ng 10,000 sundalong Australiano sa Iran. Ang kailangan lang natin gawin, magpadala ng ilang fighter jets, magpadala ng 2 submarino at ayos na. Tapos na tayo. Yun lang ang dapat gawin para mapanatili ang ating alyansa. Sa UK, mas grabe pa dahil kailangan pa nilang magpadala ng 2 barko. Ayos na, nagawa mo na ang parte mo. Pero hindi. Sobrang natakot sila sa kanilang mga Muslim nilang butante, kaya't hindi nila pinansin si Donald Trump. Si Donald Trump na hindi naman talaga tagahanga ng mga alyansang ito, na isa ng isolationist na matagal nang pinahihina ang NATO at iba pang mga alyansa ng kanluran. Sa totoo lang, hindi ko siya masisisi. Oo, pwede mong sabihing, hindi nyo kami kinonsulta bago atakihin ang Iran. Pero mas maliit na reklamo yan kumpara sa posibilidad na mawala ang Estados Unidos bilang kaalyado natin. Sa tingin ko, ito na yon. Dumating na ang araw. Tapos na mga pare. Tapos na ang mga alyansa ng kanluran. Tingnan nyo to. Kakalunsad lang ni Donald Trump ng matinding atake laban sa UK. Maraming bansa, kabilang ang Australia, ay di makakuha ng jet fuel dahil sa Strait of Hormuz. Nakiusap tayo sa China pero sabi nila, uunahin nilang sariling reserba. Hindi mo rin masisisi ang China doon. Dumaan din tayo sa COVID. Nakita na natin ang epekto ng pagbulabog sa global supply lines. Pero wala pa ring aksyon. Alam mo kung bakit? Plano talaga yan ng Green Climate Mob. Noong 2008 oil refinery ang Australia. Hulaan mo ilan na lang ngayon? 2 na lang. At sila rin, halos di na gumagana. Nagbabayad tayo sa Singapore para mag-import ng krudo. Tapos ipinapadala rin sa atin ang kanilang naprosesong produkto. Kaya 30 araw lang ang supply natin ng fuel. Kadalasan ay nasa biyahe pa. Wala tayong itinayong imbakan na reserbang fuel. Nakakaawa talaga. Sobrang sama mga kaibigan. Talagang posible na mawalan tayo ng langis sa loob ng 1 linggo. Okay? Walang langis. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin nun? Walang malawak na railway network sa Australia. Kaya truck ang gamit sa pagbiyahe ng sariwang produkto na nangangailangan ng diesel. Mawawalan pa tayo ng diesel, sobrang taas na ng presyo. Umiiyak na ang mga magsasaka. Kulang ang diesel at ani para sa natitirang season. Patay tayo. At sa ganong sitwasyon, nagpasya si Anthony Albanese na hindi tumulong. Hindi ko sinasabing malaki ang magagawa natin. Pero balikan muna natin sandali. Alam mo ba kung bakit ang mga kanluraning liberal na demokrasya ang naging pinakamauunlad na mga bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Dahil lahat tayo ay may ginampan ng papel. At ang Amerika bilang leader ay nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng kasaganaan. Ang Amerika, Britanya at Pransya, sila ang gumawa ng mga patakaran ng laro. Ang rules-based na pandaigdigang kaayusan ay gawa ng Amerika at malaki ang naging tulong nito sa atin. Mukhang may darating na ikatlong digmaang pandaigdig. Itatatag ng Sina ang pangkingibabaw nito dahil sawang-sawa na sila sa mga patakarang gawa ng kanluran. Kaya darating ang panahon ng banggaan. Patuloy pa rin ang digmaang Russia-Ukraine. Ito na ang ikalawang kabanata. Kung magtagumpay tayong tanggalin ang Iran, magiging walang kaalyado ang China. North Korea na lang ang kakampi ng China. Yun lang. Sa oras ng harapan laban sa China, tiin ko Amerika pa rin ang mananalo. Pero magkakaroon ito ng malaking kapalit at kailangan ng tulong ng mga kaalyado. Pagkatapos ng ikatlong digmaang pandaigdig,
Sino kaya ang gagawa ng mga bagong patakaran ng laro? Ang mga nagwagi. At kung Amerika ang magwawagi, bakit kailangang alagaan ng Amerika ang Australia o ang Inglaterra o Pransya o Alemanya na hindi naman lumahok? Sabi ko na ito dati. Gusto nating Amerika ang maging pulis ng mundo para ipatupad ang mga tuntunin at batas na sumusuporta sa kaayusan ng kanluraning mundo. Pero ayaw nating madumihan ang sarili nating kamay. Amerika, kayo ang gumawa niyan at dapat magpatupad nito. Ganito rin ang sinasabi ng mga Amerikano. Gusto niyong kami ang lumaban para sa malayang mundo. Banta ang Iran sa malayang mundo, okay? Banta ang Iran sa malayang mundo. Hindi lang banta ang Iran sa Amerika at Israel, kundi pati sa Britanya, kanlurang Europa at Australia. Kaya nagpapanggap lang tayong duwag. Ayaw nating madumihan ang kamay. Tingnan nyo, pasensya na mga Muslim. Sinabi namin kay Trump na umalis. Ginagawa namin ito. Amerika ang nadudumihan ng kamay. Ang Amerika ay inaakusahan na isang war criminal, kinamumuhian ng buong mundo at nag-iisa. Kung sakaling manalo ang Amerika, bakit pa nila tayo kailangang alagaan? Bakit? Pinanggangalagaan ko ang interes ng Australia. Gusto kong magtagumpay ang Australia, kaya ako nababahala at galit. Kung Amerikano ako, naniniwala akong 100% tama si Trump sa kanyang pag-iisip. Oo, pwedeng pagtalunan kung tama ang oras ng pakikidigma sa Iran. Pero ngayon, nakikipagdigmaan na tayo sa Iran. Ngayon, dapat nating suportahan ang Amerika at tapusin agad ang digmaang ito sa lalong madaling panahon. Ayaw nating magpadala sa emosyon. Susunod tayo sa batas internasyonal dahil tayo mabubuti. Di tulad ng hangal na si Pedro Sanchez na umani ng pagkamuhi. Nabigyan siya ng 10% diskwento ng Morocco dahil sa paninindigan niya sa isyu ng Israel-Palestine at US-Iran na digmaan. Bakit kailangan tumulong ang Amerika sa mga Europeo? Ayokong manalo ang Russia sa Ukraine. Talagang ayoko. Slavo-Krani ako. Mula pa noong sumiklab ang digmaan na ito, Slavo-Krani na ako. Masasabi mo bang kasalanan ng Amerika kung aalisin nila ang tropa ng NATO sa Europa? Ito ang dahilan kaya sinabi ito ni Trump. Para sa mga bansang di makakuha ng jet fuel dahil sa Strait of Hormuz, gaya ng United Kingdom at Australia na ayaw makialam sa pagpabagsak sa pamunuan ng Iran, may mungkahi ako para sa inyo. Una, bumili kayo mula sa US. Marami kami niyan. Sa tingin ko, palagi niyang pinapalampas ang bahaging ito. Apektado ng pandaigdigang presyo ng langis ang lahat. Nagbibid ang mga tao. Karamihan sa krudong langis na kinukuha ng Amerika, hindi nila ito pinipino sa loob ng bansa. Ine-export ng Amerika ang langis sa Canada at Europa. Sila ang nagpapapino tapos ibinabalik sa US. Kaya magkakaugnay ang presyo ng langis. Kaya kahit na mga direktang customer ng langis mula Saudi Arabia at Iraq, ang direktang apektado ng pagsasara ng Strait of Hormuz, lahat ay makikibahagi sa pasanin ng pagtaas ng presyo. Pero kahit na ganon, may isang kalamangan ng US. Maaring tumaas ang presyo, pero hindi maubusan ng laman ang kanilang mga gasolinahan, hindi tulad ng nangyayari sa Australia. Halos 500 na gasolinahan ang wala ng laman ngayon. Pangalawa, magpakita man lang kayo ng tapang, kahit huli na. Pumunta ka sa kipot at kunin mo lang. Kailangan mong matutong ipaglaban ang sarili mo. Maganda ang pagkakasabi. Pagkatapos ng pagtatapos ng Cold War, ang mga bansang Europeo talagang malaki ang binawas nila sa kanilang budget sa depensa sa ngalan ng tinatawag na peace dividends. Dahil dito, nagtayo ang mga demokrasya sa Europa ng mapagkalingang lipunan, universal na healthcare gaya ng NHS at universal credit. May sakit ka sa ulo? Magpahinga ka lang, babayaran ka ng gobyerno. Pag-aalala, ayuda dahil sa problema sa pag-iisip, puro ganyang kalokohan. Habang binubuwisan ng Amerika ang mga mamamayan at pinapanatili ang kapitalistang lipunan, ang UK at Europa ay bumubuo ng welfare states at binabawasan ng defense budget. Lahat ito ginagastusan ng American taxpayers. Bakit kailangang sagutin ng Amerika ang seguridad ninyo? Sa tingin ko, nagpasa ang Alemanya ng batas na magpapahintulot gumastos ng hanggang 800 bilyong euro para sa depensa. Ginawa lang nila yon nang mapagtanto nilang baka hindi tayo sagipin ng Amerika. Maisip mo ba yon? 800 bilyong euro na hindi naman nila gagastusin kung hindi dahil si Uncle Sam ang magpoprotekta sa atin.
Okay, kaya ako sinasabi na napakagandang deal nito para sa mga Europeo at Australia na magkaroon ng isang kuya tulad ng Amerika at nilalait nyo pa ang bansang yon na literal na sumasagot sa gastusin ng inyong depensa. Uulitin ko, gaya ng sinabi ko, hindi ko masisisi si Donald Trump sa kanyang pag-iisip. Talagang hindi ko kaya. Hindi na talaga siya tagahanga ng NATO noon pa. Noong pang 2018, nagbabala si John Bolton na kapag bumalik sa kapangyarihan si Trump, mawawala na ang NATO. Di ba alam ito ng mga Europeo? Doon na lang sana nila siya binola. Gets ko, ayaw nyo, galit kayo. Lahat may Trump derangement syndrome. Galit sa Trump at Amerika, mga tao nyo. Kung gusto nyo makatipid, manatili ang universal credits at Centerlink payments at hindi taasan ng defense budget, kailangan yung bulahin ang malaking orange na puwet niya. Pero hindi nila ginawa. Panahon na para harapin ang totoo. Matutong lumaban para sa sarili nyo dahil hindi na kayo tutulungan ng USA. Hindi ko kayo masisisi, gaya ng hindi rin kayo tumulong sa amin. May dahilan siyang sabihin yon dahil sa'yo. Pwede naman nating sabihin ng UK at Australia, ang mga matitinding kaalyado, sumama pa sa Amerika sa Iraq kahit hindi makatarungan ng digmaan. Pinupad natin ang kasunduan at namindigan kasama ang Amerika. Pero ngayon, may mga woke na tayo. May mga woke na kaliwang politiko na namumuno na nagsasabing, ayokong galitin ang mga Muslim kung taga-Western Sydney. Hindi na tayo magboboluntaryo. At ganun din kay Kiostama. At ganun din kay Meran. Sa tingin ko, nag-tweet din si Trump tungkol kay Meran. Gustong mga taong ito na tulungan sila ni Trump laban sa Russia. Talagang napakabobo. May koalisyon tayo para sa kanila pero dapat matagal na silang nandito. Apektado sila kahit hindi natin direktang kailangan ng kipot ng Hormuz. Oo, pero hindi katulad ng ginagawa ng iba, tulad ng Australia. Wala tayong gasolina sa mga gasolinahan natin. Hindi natin kailangan yun kahit kailan. Sobrang dami nating lamis. Hindi apektado ang bansa natin. Mas marami tayo. Meron tayong doble ng dami ng lamis kumpara sa Saudi Arabia o Russia at malapit na itong maging 3 beses pa. Gaano na kayo kalapit? Oo, pero hindi totoo yan. Hindi kayang i-refine ng Amerika ang sarili nitong krudo. Pakinggan mo. Maganda ang punto ni Pete Hegseth. Desisyon ng presidente ang tungkol sa NATO, pero gusto ko lang sabihin, maraming bagay ang nabunyag. Maraming naipakita sa mundo kung ano ang handang gawin ng ating mga kaalyado para sa Estados Unidos kapag gumagawa tayo ng malalaking hakbang para sa free world. Hindi umaabot sa Estados Unidos ng Amerika ang mga misil na ito, kundi sa mga kaalyado at sa iba pa. Gayunpaman, kapag humingi tayo ng tulong o pahintulot sa paglipad sa kanilang himpapawid, madalas tayo makatanggap ng tanong, hadlang o pag-aalinlangan. Ang UK nga sa simula ay hindi pa pinayagan ng Estados Unidos na gamitin ang mga base nito sa UK. Sabihin mo nga ulit, bakit may mga base ang US sa bansa ninyo kung para lang kayong ipagtanggol? Yun lang ba ang dahilan? At ang masaklap pa, hindi naman sana kailangan ng UK at Australia na magbigay ng sobra. Magpadala lang ng ilang barko, yan lang. Hindi naman kailangan nasa unahan ng labanan. Walang sundalong ipapadala sa lupa, maliban siguro sa ilang Special Operations Security Forces na sasama sa mga Amerikano. Iyon lang ang kailangan para mapanatili ang aming alyansa. Sabi ng Pangulo, wala kang matibay na alyansa kung may mga bansa na hindi handang sumuporta sa iyo kapag kailangan mo. Yun lang ang kanyang punto. Sa totoo lang, makatarungan ang punto na yan mga kaibigan. Sobrang makatarungan talaga. Ito ay isang pandigdigang daan ng tubig na mas kunti pa nga ang gamit natin kumpara sa karamihan, sa katunayan, napakaliit na paggamit natin kumpara sa iba. Kaya dapat magbigay pansin ng mundo at maging handang tumindig. Si Pangulong Trump ay handang gawin ang mabibigat na hakbang para sa malayang mundo upang harapin ang banta ng Iran. Hindi lang ito problema natin sa hinaharap. Kahit tayo pang naganda para matayak na bukas ang kipot na layunin. Ang tanging lehitimong reklamo na maaaring ibato ng natitirang kanduran kay Trump ay, Oy, sana nagkonsulta ka muna sa amin, okay? Walang duda na banta sa malayang mundo ang Islamikong rehime ng Iran. At ito ay kaalyado ng Tsina, ang ating magiging kalaban sa hinaharap, na siyang magsusulat ng mga patakaran ng laro na hindi magiging pabor sa Australia o UK o France o Germany. Makapangyarihan ng Amerika at kaya pang itong alagaan ng sarili. Nakakalungkot talaga ang kalagayan natin mga kaibigan. Napakaawa at nakakalungkot talaga ng sitwasyon. Iba sana ang nangyari
Kung kahit ang mga Tories ang namumuno sa UK at ang koalisyon dito sa Australia. Pero ang malas natin ay nagkaroon tayo ng pinakamasasamang punong ministro sa kasaysayan ng ating bansa noong nangyari ito. Kailangan pa nating gumawa ng mas marami pang hakbang. Sa tingin ko, kailangan pa nating sumipsip ng husto sa Amerika para mabawi ang tiwala at kabutihang loob nito. Kung akala ng mga lider na kapag nanalo ang mga Democrat, mabalik sa dati ang lahat, hindi yun mangyayari. Hindi mangyayari yun. Dahil sa malayang mundo, ang mga politiko ay tumutugon sa pangkalahatang damdamin ng bansa. Sa tingin ko, hindi ito magugustuhan ng Amerika. Sawa na ang mga Amerikano sa digmaan at ayaw nilang maging pulis ng mundo ang Amerika. Sabi ko na dati, kung hindi magiging pulis ng mundo ang Amerika, madilim ang mundo. Ano ngayon? Pababayaan mo bang guluhin ng Islamikong Republika ng Iran ang mga kaalyado natin sa reyon? At gawing bihag ang ating mga linya ng supply ng enerhiya? Ganun ba ang gusto natin? Isa yung banta. At kung mapipilit ang umalis si Trump ng maaga, magiging masama ang mundo para sa lahat. Para sa lahat, hindi lang sa mga kaalyado.